Sa mga naging sunod-sunod na linggo matapos ang pagdeklara sa pagkapanalo ni Donald Trump bilang bagong halal na presidente ng Amerika, tila nagiging mainit din ang isyu sa pagitan ng Amerika at ng bansang China. At sa pagkakataong ito, maraming mga eksperto ang nagsasabi na magiging malaking isyu ito ang mga nangyayari sa ginagawang pangaharas ng China sa kabuuang South China Sea, kabilang nito ang West Philippine Sea ng bansang Pilipinas. Ito'y matapos ang maugong na isyu sa pagpaplano ng bagong halal ng presidente ng Amerika na si Donald Trump na magpataw ito ng malaking at nakakatakot na taripa sa mga kalakal at produkto na manggagaling sa China. Iniulat na ng mamalaking media sa buong mundo na aabot sa mula 60 hanggang 100% na taas ng taripa ang ipapataw sa China at maging sa mga kalyado nitong bansa tulad na lamang ng Russia, Saudi Arabia, Iran at ng bansang Thailand at Vietnam. Tila ramdam ng China na hindi nagbibiro ang susunod na administrasyong Trump sa gagawin nitong paglampaso sa kanilang bansa dahil pinanindigan ni Trump sa kakatapos lamang na 2024 US election na meron pa siyang unfinished business sa mga Chino. Ayon sa mga eksperto, mahirap basahin kung ano ang nasa utak at takbo ng pag-iisip ang meron sa katawan ni Donald Trump. Pero kung babalikan ang kanyang naunang termino, talagang meron itong bakas kung paano pinahihirapan ang bansang China lalong-lalo na sa usapin sa pakikipagkalakalan. Isa rin noon sa mga pumukaw sa gobyerno ng China ang pag-alok ng panggobyernong Trump sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte ng 100 second-hand F-16 fighter jets para mapangalagaan ng kalyado nito na Pilipinas ang mga himpapawid nito laban sa komunistang bansa na China. Pero sa hindi malamang kadahilanan, hindi ito naging posible dahil sa pagtanggi ng Pilipinas sa alok na ito ng Amerika. Kaya hanggang sa ngayon, wala pa rin konkreto at totoong multi-role fighter jets ang bansa para maprotektahan ito ang kalawakan laban sa mga makabagong sasakyang panghimpapawid ng bansang China. Ang isa sa magiging kinatawan ni Pangulong Trump para sa Department of Defense sa panahon na siya ay upo sa White House sa sunod na taon na si General Charles Q. Brown Jr. ay nagsasabing isa sa magiging prioridad ng kanilang ahensya ay ang sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia, ang away ng mga bansa sa gitnang silangan at ang issue sa South China Sea, kung saan tinawag ito ni Trump na the best hotspot. Si Brown ay kilala sa kanyang pagiging sentimento sa problema sa South China Sea at isa siya sa mga nananawagan noon na kailangan ng pigilan ang China sa mga ginagawa nitong pangharas sa mga bansang malapit sa karagatan ng South China Sea, kabilang na dito ang Vietnam, Malaysia, Indonesia at ng Pilipinas. At nito lamang linggo, inanunsyo ng US State Department na nagpadala ito ng kanilang pwersa sa Pilipinas, kabilang na ang Carl Benson Carrier Strike Group o pagmanmanman sa pwersa ng China sa magiging reaksyon nito sa payag ni Trump na bombahin ang anumang barko na magtangkang manggulo sa mga kalyado nito na naaayon sa legal na basihan, lalong-lalo na sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Sa ngayon, tahimik ang China sa usaping ito na tila nakikiramdam sa magiging epekto ng kanilang gagawing pangharas sa Pilipinas kung sakasakali. Marami ang nananawagan na madaliin na ng Pilipinas ang lahat ng hakbang sa pagpapagawa at pagpapatibay ng mga ekstruktura nito sa West Philippine Sea habang hindi pa makakagalaw ang China dahil sa nagdadalawang isip pa ang mga ito na mangharas dahil sa takot kay Pangulong Donald Trump. Maraming salamat! Ito lang muna ang ating update for today.